may mga pera daw na kinuha ka. Baka gusto mo ma'am, isa-isahin na sagutin yung mga ganyan. Aminado ka ba na may mga utang ka? Yes po, hindi ko po ikinakahiya. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. So, may mga post online regarding sa inyong pangungutang. So, siguro muna ma'am, gusto ko muna malaman sa side mo, aminado ka ba na may mga utang ka? Yes po, hindi ko po ikinakahiya. Bilang Pakikwento nga sa akin, anong mga klaseng utang ang meron ka? sa 5-6 po, meron po ako sa Bombay, meron sa lending. Pero binabayaran ko po. May mga sinasabi na may mga utang ka daw, taga Nueva Ecija, may estafa ka daw. Baka gusto mo ma'am, isa-isahin na sagutin yung mga ganyan. Willing po ako, sir. Kasi bakit may mga screenshot din tayo na nakikita dyan? Opo. Na kung saan, may mga pera daw na kinuha ka. Po. Willing po ako, sir. Kung i-allow nyo po, willing po akong Yeah. i-start na ikwento. 2023, nag-start po akong magkaroon ng canteen. 2024 po, may nag-offer po sa akin ng pera. Yung nanay po niya is 125 lang po talaga ang kapital. Meron po akong 1,000. opo. Yun po, monthly po, tutubuan. Pag hindi po ako nakapagtubo, idinadagdag po niya doon. So ito po ba ay nababayaran mo? Opo, nung una po nababayaran ko. Ngayon? Ngayon po, until now, nababayaran ko po. Last May lang po, nagbayad po ako ng 5,000. Ang naibigay ko na po sa kanya is nasa 400 na po. Sa Okay. 120. So ilan po ma'am ang sumatotal ang nautangan na ninyo? Sa Bombay po, inaamin ko po. Hindi, lahat-lahat. Like magkano at ilan yung mga tao na nautangan nyo na? Sa ano po siguro po nasa 7 lang siya. Kasama 7 na po. katao. Opo, pero Tapos, lending po at saka Bombay yun. So wala ka mga ibang connections dito sa mga tao na nagpo-post? Wala po, sir. Kaya po gusto kong linisin yung pangalan. So sa tingin mo, bakit ang lalabas na may mga post na ganyan? Kaya nga po, sir, yun po ang inaano ko, pinagtataka ko po. Kung ako po'y may kasalanan, kung po ako'y nagkasala, willing naman po akong harapin, idaan po sa tamang proseso. Hindi po ako tumatakbo sa responsibilidad ko bilang tao. Ang sa akin lang, So ano po ma'am yung dahilan kung bakit po kayo nandito? Ano bang gusto niyo mangyari? gusto ko lang po i-delete kung mahahabol ko po yung tao na yon para magbayad sa akin ng ginawa po niya kasi public scandal na po. Sa totoo lang po, sir, anak ko binubuli. Dalawa po yung college ko, hindi na po makalabas. Kasi alam po nila na ako ang ina nila. Ngayon yung anak ko, last time nagsabi sa akin, ayoko nang pumasok, gusto ko nang magpakamatay. Ngayon ma'am, may nabanggit din na meron case laban sa inyo na estafa. Totoo ba to? Nung 2018 po, pumunta po ako, nasa province po ako. So meron kang kasong estafa noon? Noon po, kasi ano po Dismissed? ako Ano ba? Dismissed na po yun. Kumbaga po kasi nung time na yun. So nasettle na siya. Paano opo, siya na-dismiss? nagbabayad po ako ng nagbabayad po ako. Mayroon din po Yeah, akong... paano siya ma'am na-dismiss? Hindi naman na po ako pumunta doon, hindi na po ako umattend. At may na rin po sa akin na wag na akong umattend. Magbayad na lang So po wala ka nakuhang resolution na Wala dismiss po. ang kaso? Wala po. So ibig sabihin, then possible pending case pa rin yan. Hindi ko lang din po alam. Kasi Pero kahit man ma'am, kung ikaw ang sinampahan ng kaso nung araw tapos hindi mo inatendahan without getting a resolution na talaga ito ay isang kaso na na-dismiss na ng korte, then ibig sabihin ma'am, may pending case ka pa rin hindi yun. ko po, wala po akong knowledge po doon. Pero meron po akong mga proof na nagbabayad po. Kasi kaya po ako nagtrabaho para magbayad. Actually, hindi ko naman po utang Pero yun talaga. ma'am, kung sakaling meron kang pending case sa court talaga and confirmed to, then that's what you have to show the court na nagbabayad ka duly. Yun nga po, sir. Kaya, Bakit hindi ka buwabalik dun sa court? Sabi mo na hindi mo na napuntahan at may nagsabi sa'yo na huwag mo nang puntahan. Sino yung nagsabi sa'yo? doon lang din po, mga hearsay lang din po. Kasi ang ano ko nga Mga po... nagsabi sa'yo na huwag ka na mag-attend. Opo. Yun lang po. Pero ang ano nga lang po doon is nagbabayad po ako. Meron po akong proof na nagbabayad po ako. Kaya, So yung sinasabi na kaso sa Nueva Ecija ng staffa, yun yung binabanggit mo noong 2018? opo, yun lang po yun. Noong 2018 po yun. Malinis, kumbaga po, nakita na po ng parents ko yung tao na yun, nagbabayad po ako. May pirmahan naman na po na nagbibigay, nagbabayad po. Ngayon naman, ikaw ay lumalapit sa amin dahil parang kagustuhan mo ata na ma-delete yung Opo, post. yun lang po, para po ako makapagtrabaho.
makapaghahanap buhay po ng maayos. Kasi wala na po akong kapayapaan, then para na rin po sa mga anak ko. Payo po natin, gaya po ng payo ninyo, Ginoong Carl Tulfo, puntahan pong muli yung hukuman at alamin, huwag lang pong hearsay, huwag lang sabi-sabi na huwag nang pupuntahan. Doon po napapariwara yung mga may kaso, dahil kung hindi na po nila pinapuntahan at hindi nila alam kung anong katayuan ng kaso, baka lumabas dyan, meron ng desisyon laban sa kanila. Kung kasong sibil, baka po sila pinagbabayad na at rarimatahin yung kanyang mga ari-arian. Kung ito na may kasong kriminal, malamang sa hindi, mapapatunayan nagkasala, abay baka po kulong ang kanyang haharapin. Yun po yung una. So kailangan po niyang magpunta sa hukuman, verifikahin ano ang katayuan, at pagkatapos harapin po ang kaso, gaya ng sinasabi niyo, Ginoong Carl Tulfo. Pangalawa, yung pong pagpapadelete sa community standards po ng Facebook, bakit po sa ating mga napapag-aralan sa mga nakakaraang kaso dito sa pambansang sumbungan ng bitag, yung pong nagsasabing nag-post, ang tanging may karapatan, Ginoong Carl Tulfo, na mag-alis po niyan, maliban na lamang kung magrereklamo po itong ating panauhin sa Facebook mismo at sasabihin niya na nilalabag nung post na yon ang kanyang karapatan, niyuyurakan ang kanyang karangalan, sinisira ang kanyang kapurian. So ang remedyo po niya dyan, pupunta sa Facebook, magsusulat sa Facebook at hihingin ang pagwawasto ng mga post laban sa kanya. Ginoong Carl Tulfo. Alright, okay. So, ang sinasabi ninyo, attorney, that she has to get her affairs in order, meaning kailangan niya ayusin lahat ng mga kailangan niya ayusin muna, especially sa korte, bago niya tignan yung mga ganong klaseng post. Tama po ba, attorney? Tama po kayo kasi baka totoo po lahat yung post. Okay. Baka po totoo lahat yung nakalagay dahil nga merong usapin na nagpapatuloy at hindi pa nagkakaroon ng konklusyon sa kasalukuyan. Okay, So, okay. tama po kayo. Ayusin niya yung kanyang sarili, ayusin niya yung kanyang mga hinaharap na mga usapin at pagkatapos saka po siya kumilos laban sa post. Kailangan nyo balikan isa-isa. Lahat ng mga nakausap nyo, lahat ng mga unang-utangan nyo. Make sure na wala po tayong problema. Sa tingin niya po, yung mga post na yun ay walang katotohanan. Importante mo na i-screenshot po sa mga post na yun. Although kanina po, narinig ko po yung sabi ni Atty. Batas Marisha na una-una tingnan rin po kung meron po siyang mga pending Yes. na mga kung kaya niya ayusin. Pero kung sa tingin niya, nagawa naman niya lahat yun at sa tingin niya wala nang katotohanan to, malabuti po na ano po siya, pwede po niya i-check yung post, sino po yung nag-post. May importante po malaman kung sino po yung nag-post din po. At kung ano po yung mga post na nagawa against sa kanya. At maaari po i-screenshot yung mga to. Yeah. Pwede po natin siyang tulungan Yes. kung paano po siya i-take down. Yeah. Sir Arnold, no, if I may, Sir Arnold. Yeah. Sorry, Yes, sir. no, Sir Arnold, masingit ko lang. Itong mga post pala daw ay anonymous sa isang grupo ata nila sa sarili niyang barangay. So doon siya, sir, nagkakaroon ng issues. But siguro, sir, just to wrap up ng mabilisan, I think meron naman kayong vetting process. So if ma'am decides to go to your said headquarters, kailangan niya po din patunayan na hindi po totoo yung mga pinopost. Sa tingin niya, walang katotohanan. Pwede po natin siya tulungan na i-take down yung mga posts. Alright. Okay. So with that said, Sir Arnold, maraming salamat po sa inyo. We have to prove it. We have to back it up. Yun lang po, ma'am. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong